konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, August 30, 2025. At syempre, welcome sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At ang dami ho nating pag-uusapan ngayong araw. At syempre, mainit ito yung flood control projects ng ating pamahalaan. At ayun nga ho, talagang nung nagdaang linggo, ang dami hong naging investigasyon, no? At nabunyag na katiwalian nga dito sa mga flood control projects ho na ito. Pag-uusapan ho natin yan at syempre kung ano yung maaring maging kaso dito sa mga kontraktor, mga opisyal at mga congressman na talaga namang kasali ho o naging parte ng corruption dito sa mga flood control projects. Ito, napapakinggan ng Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ayun nga ho, ang dami hong paraan para makapagtanong sa ating programa at magbigay ng inyong mga komento. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169 at syempre sa Facebook, hanapin nyo ho. Naka-live ho tayo dyan sa Facebook, Attorney Danny Galang Facebook page at Facebook page ho ng Radyo Pilipinas. At ito nga ho, yung usaping legal natin ngayong araw. At sinabi ho ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na meron daw hong lumapit sa kanilang ahensya para ho mag-volunteer na maging state witness. Ito ho ay abogado ho nung isa daw sa mga pinakamalalaking flood control contractors na ibinunyag ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong manakaang linggo. At lumapit daw ito doon sa DOJ, Department of Justice ho, para ho isiwalat daw ang nalalaman nilang katiwalian dito sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, August 30, 2025, ano ang reaksyon mo sa nabunyag na korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno? Ito, ulitin lamang ho natin ano ang reaksyon mo sa nabunyag na korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno?
Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ito, mainit ho ang issue na to, pinag-uusapan ho ng at least 2 linggo na ho, no? Yung mga flood control project sa pamahalaan. Paano nga ba ito nagsimula? At syempre, no, tayo ho ay binagyo, no, ng mga nakaang buwan. At nakita ho ng ating mga kababayan ho natin, no, na tila baga ay lalong bumabha sa Pilipinas, hindi lamang ho sa Metro Manila kundi sa iba't ibang panig ng bansa, sa Luzon nga ho, lalo na ho sa Luzon, no, sa Visayas at Mindanao din. At ayun nga, dito na ho nagsimulang usisain na sinabi bilyon-bilyon ng mga flood control projects ng ating pamahalaan na pinupondohan taon-taon ho ng ating taong bayan. Pero bakit tila walang nangyayari? Patuloy pa rin tayong binabaha, no, habang lumilipas ho ang panahon. At syempre, binunyag ho ni Pangulong Marcos Jr. yung top 15 na mga contractors na bilyon-bilyon ang nakuhang flood control projects sa pamahalaan. At syempre, isa-isa ho niya yan, tiningnan ho niya yung mga ilan sa mga proyekto at doon ho nakita na either wala hong proyekto, talagang ghost project, o di kaya naman ay madali ho nasira itong mga flood control projects na bilyon-bilyon ang halaga. At syempre, nagkaroon na rin ho ng Senate inquiry dyan, no? Sa pangunguna ni Senator Marcoleta. At ayan ho, nagbigay na rin ho ng privilege speech si Senator Ping Lacson ho tungkol dyan. Ang pagbubunyag ho na yan. At syempre, yung ating head ho, no, ng Mayors for Good Governance, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Ay ayan ho. At matagal na ho niyang ini-expose itong katiwalian sa DPWH at dito nga ho sa mga kontraktor. At ayon nga ho doon sa mga impormasyon, doon sa mga privilege speech nila nitong mga senador, nito ni Mayor Magalong, ay sistematiko daw. Sistematiko yung corruption sa DPWH. At hindi lamang ito yung mga kontraktor. Ito din ho ay sa iba't ibang level nga ho. Mula doon sa kontraktor, doon sa mga opisyal ng DPWH, doon ho sa mga congressman na may mga proyekto dito sa mga flood control projects na ito, ay sinasabi nga daw ho na sistematiko yung naging korupsyon at katiwalian dito sa mga flood control projects. At ito nga lang, nakaang linggo sinibukan hong suhulan itong si Representative Leviste ng Batangas 1st District, ng isang district engineer nga ho, no? Sinubukan ho siyang suhulan at para ho sa isang flood control project naman kung hindi tayo nagkakamali. At ayun nga ho, talagang maingay ho itong mga flood control projects dahil ho ay ito, simula naman ho ng tag-ulan dito sa ating bansa. Makikita naman ho natin na talaga namang ang baha ay patuloy pa rin tumataas sa ating bansa despite ho itong mga bilyon-bilyon na flood control projects na nakalagay ho dito sa ating General Appropriations Act. Kaya ang susunod hong hakbang ho dyan ay paano ho mapapanagot itong mga tiwaling opisyal ho na ito ng ating pamahalaan, pati ho yung mga kontraktor. Ay ayan ho, madami hong maaaring ikaso sa kanila. Una-una ho yung paglabag ho sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayan ho, dahil ho ayan ay malinaw na korupsyon. At ito naman ho, maaari din ho malversation of public funds. Ayan ho, direct bribery. Ayan ho, para dun sa mga talagang nanunuhol. At ayun naman ho, marami pa hong mga paglabag, no, at kasong kriminal na maaaring maisampa dito sa ating mga kontraktor ho na ito. At talaga naman ito naisawalat ho noon sa isang programa nga ho, no, na halos 40% to 60% ang napupunta sa kurakot. Doon ho sa budget ng isang flood control project, 40 to 60% ho ang napupunta sa kurakot at 30% o 20 to 30% lamang yung talagang nalalaan doon sa mismong proyekto. Kaya ho, yung may mga nakita kayong proyekto doon sa TV na wala palang bakal yung loob, ay wala ho, kulang pala sa semento, etc. Ayan ho, yung malungkot na estado
ng ating mga flood control projects. And abangan ho natin yan sa mga susunod na araw, yung mga susunod na pagdinig ho ng Senado nga ho, no? Dito sa mga flood control projects at kung sino ho ang dapat managot, no? Ito ba ay yung mga contractor lamang, kabilang na rin ho yung mga kasabwat ho nila na congressman at yung mga official ho, yung mga empleyado ng DPWH kung meron mang hong sangkot ho sa kanila. At syempre, ito nakakagalit ho talaga ito para sa ating mga ordinaryong mamamayan na yun nga ho, ito mga nakita nyo rin ho sa social media ay kinakancel ho, no? Kinakancel o pinapahiya itong mga konektado, yung mga anak ho ng mga contractor o di kaya mga contractor mismo dahil nga ho dito sa kanilang pagdi-display ho ng kanilang mga ari-arian na yun nga ho, di umano ay galing naman ho sa nakaw ho, no? Sa kaban ng bayan. At syempre, hindi ho natin maiwasan talaga na magalit at yun nga, masasabi natin talagang makakapal ang muka nitong mga taong ito. Na-imagine nyo ho, ang kinikita ho nila ay galing sa galing ho sa kaban ng bayan, no? Sa pangungurakot. At yun nga ho, yung mga anak ho nila o mismong sila ay talaga namang nagdi-display nga ho ng kanilang mga yaman sa social media. Ay yan nga ho talagang at pina-follow ho sila ng ating mga kababayan at natutuwa ho sa kanila. At ayan ho, sana ho ay gumising naman na ho tayo, no? Gumising na ho ang mga Pilipino para ho makita nyo naman kung sino dapat yung inyong dapat hangaan. Dapat ho bang hangaan itong mga pamilya ng mga contractor na tiwali, 'di ba? O yung mga ordinaryong mamamayan lamang na talaga ng mga nagbabanat ho ng buto, yung mga taxpayer ho natin na nagbabanat ng buto at lumalaban ho ng patas para ho makapagbayad ho ng kanilang tamang buwis ay ito ay kukuhanin lamang nito mga iilang tao na talagang sakim ho at ganid ho sa pera. Ano, marami pa ho tayong aabangan tungkol sa issue ho yan. Hindi ho natatapos ho dito yung pagtalakay natin sa mga flood control projects. Tingnan ho natin yung mga magiging deliberasyon ho at mga mabubunyag pa dito sa Blue Ribbon Committee sa Senado ho, no, tungkol dito sa mga flood control projects. At ultimately ho, sana ho ay may mapanagot, may masampulan ho dito sa mga korupsyon, dito sa flood control projects ng pamahalaan. At ito, hindi naman ho ito bago, hindi lamang ho ngayong taon ho na ito. Matagal na ho itong nangyayari. At ito ay naibunyag lamang dahil nga ho talagang todo na ho yung pagbaha dito sa ating bansa. Ay sana ho may mapanagot. Yan ho ang titingnan natin. Dapat ho may mapanagot, may mapakulong na kabilang nga ho dito sa mga tiwali, dito sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kaya ito, sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Magbabalik ko ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni numan nang walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso.
Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin coming from cellphone number ending in 3622. Gandang umaga po, Attorney Galang. Tanong ko lang po, pwede po ba kaming mga anak na habulin yung para sa amin kung may pag-asa pa na mahabol namin kasi yung ama namin ay binenta niya lahat yung lupa niya? Ang tanong ay may habol ba kaming 3 anak niya? Kasi naibenta nila yung lupa na wala namang kaming pirma. Ang problema, inutakan nila yung ama ko. Wala kasing aral siya. Grade 2 lang ang natapos. Ano po ba ang dapat gawin namin, Attorney Danny Galang? At kung ayan ho, no? Salamat po. Michael Dantes ng Kawayan City, Isabela. Ayan ho, happy listening, happy watching po, no? Happy viewing sa mga taga Isabela. Naabot ho ng programa natin ng mga taga Isabela. Happy viewing ho sa inyong lahat. So yun ho, yung nag-message ho sa atin, anak ho siya at sinasabi ho niya yung kanyang ama ho ay may mga lupain at kaya lang ho, binenta ho ng ama niya yung kanyang mga lupa at yun nga, sabi niya naloko daw ho nung pinagbentahan dahil nga daw grade 2 elementary lang yung natapos niya, no? At yun, may habol ho ba sila doon sa pagbebenta ho ng lupa? Ngayon ho, kung unahin ho natin, madami ho kasing komplikasyon ho itong ganitong problema ho. No? Una-una ho, yung lupa ho ba ay ito ho ba ay lupa ng mag-asawa? O lupa ho lang ho ba nung kanyang ama? Kasi ho, kung lupa ho ito ng kanyang ama, ay siyasabi ho niya, ay syempre may karapatan ho yung kanyang ama na ibenta ho yung kanyang mga ari-arian. Ayan ho. Pero kung sabihin nyo naman ho na ito ay naging conjugal property na nga ho, no? Ng mag-asawa at ayun nga ho, namatay yung inyong ina. Kung ganun ho yung nangyari, no? Ay syempre ho, bilang mga heirs ho nung inyong nanay ay kayo ho ay magkakaroon ng parte doon sa sinasabing lupain at kayo ho ay magiging co-owner na ng lupain. So ang magiging may-ari na ho ng lupa ay syempre yung inyong ama at kayo ho mga magkakapatid. At kung dito ho sa senaryo ho na ito ay syempre kung kayo ho ay co-owners ho ng isang property ay hindi ho maaaring ibenta nung isang co-owner yung property nang walang consent ho, no? Walang pagpayag ng lahat ng co-owners. Ibig sabihin kayo hong mga magkakapatid. Kaya ang sinasabi ho nung nag-text ho sa atin ay binenta ho yung mga lupa nung kanyang tatay nang wala silang pirma. So yun ho, maaari ho doon ho siya nanggagaling kasi ho, sila ho ay heirs na ho, no? Naiwan na ho ng kanilang nanay at sila ho ay co-owners na ng property na sinasabi nga ng mga lupain. At syempre ho, kung ito ho ay binenta ho nung isa doon sa mga co-owners ay maaari ho maging void ho yung sale kasi ho, hindi ho lahat kayo ay nag-agree, no? Hindi ho lahat kayo ay pumayag na ibenta yung lupa. So pagka ganun ho, maaari ho ma-invalidate ho yung bentahan. Maaari ho kayong ma-invalidate ho yung bentahan ng lupa at kailangan na ho dito ng kaso sa korte.
At lalo na ho nung sinasabi nyo nga ho na niloko ho yung tatay ho ninyo. Ito ho, labas na ho doon sa kung sino man ang nagmamay-ari ng mga lupa. Pero kung yung tao ho ay niloko ho doon sa pagbebenta, ay maaari din ho ma-invalidate ho yung sale. Lalo na ho, halimbawa yung konsiderasyon. Hindi ho naman talaga naiintindihan ng inyong ama yung konsiderasyon, yung halaga ho na dapat ho na ibinayad ho sa kanya, ay maaari ho yan na ma-invalidate nga ho yung sale dahil nga ho wala naman hong meeting of the minds sa pagitan ho nung bumili at nung inyong ama, dahil nga ho siya ay naloko nga ho doon sa halaga ng lupa. So yan ho, ang mas malinaw ho dito ay maaari ho kayong kumuha ho ng abogado para ho talagang makita ho yung mga dokumento. Ayan ho, para ho makapag-hain ho no, at makapag-prepare ho ng kaukulang kaso na maaring isang pangaho doon sa mga bumili ho ng lupa. At kung talagang meron ho talagang naging lokohan, ay ayan ho, maaari nyo maipa-invalidate ho yung nangyaring bentahan ng mga lupa. At lalo na ho, kung kayo ay bilang mga co-owners ho ng mga lupa, ay hindi ho kayo pumayag, wala ho kayong pirma, ay lalong higit na maaari nyo ho ma-invalidate ito hong naganap na bentahan ho ng lupa. Ayan ho, kumuha ho kayo ng abogado, maghanap po kayo ng abogado para kung matulungan kayo na tingnan yung mga dokumento at i-draft ho yung kaukulang kaso para ho maibalik ho sa inyo yung mga lupain ho na dapat ho ay para sa inyo. Ano, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ho ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, August 30, 2025. Ano ang reaksyon mo sa nabunyag na korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno? And ho, mag-text din ho kayo doon sa number ho natin 0917-626-1169 at babasahin ho natin mamaya lahat ng inyong mga komento at reaksyon sa pagbabalik ng Usaping Legal. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, a question naman ho coming from Arnolfo Ladios ng Valenzuela City. Good morning, Attorney Danny Galang. Nakikinig ako ngayon. Tanong ko po, Attorney, kapag napawalang bisa na sa husgado ang bentahang lupa, yung nakabili ng lupa na mag-asawa, nakapatayo ng 2 malaking bahay, tanong ko po ay pwede bang mapaalis at mapademolish ang 2 bahay? Ayan ho. Ayan ho, kung sabi nyo nga ho, dun sa desisyon ho ng korte ay napawalang bisa na ho yung bentahan ho ng lupa, ay ayan ho, maaari nyo hong makita doon sa desisyon ho ng korte kung ano dapat yung mangyayari doon sa nakabili ho ng lupa. Kasi kung ito ho ay in-invalidate na nga ho yung sale, ay syempre ibig sabihin sa inyo ho mapupunta yung lupa. So ano ho yung mangyayari doon ho sa mga nakabili ng lupa, ano, na nagtayo na ho nung bahay. So meron ho tayo mga provision ho sa civil code. Depende ho kasi kung yung nagtayo doon ng bahay ay sinasabi ho nating builder in good faith. Builder in good faith, ibig sabihin ho ay maaring wala ho silang alam doon sa naganap na dayaan o di kaya naman ho doon sa depekto doon sa bentahan ho ng lupa. So maaari ho kasing builder in good faith ho sila. At ayun nga ho, kapag builder in good faith ho sila, hindi ho sila maaring agad-agad ma-demolish o matanggal ho yung bahay ho na nila, no? At syempre, ano naman ho yung recourse nyo? Kailangan lang ho nila ay magbayad ho sa inyo. Yun ho yung magiging recourse. So kung hindi ho ide-demolish yung kanilang bahay, dahil nga ho sila ay in good faith, no?
ay dapat ho silang magbayad ng karampatang halaga para ho doon ho sa lupa at doon sa bahay na kanilang itinayo. Kailangan ho nilang bayaran ho kayo. Pero kung sila mismo ho, yung nanloko ho sa inyo doon sa bentahan ng lupa at sila ho ay in bad faith at talaga namang sinabi ho ito ng korte, ay ayan ho, maaari hong mapademolish o matanggal yung kanilang bahay. So ayan ho, depende ho kung sino ho yung tao na may bahay ho doon. Maaari ho silang in good faith or in bad faith. Kung in good faith ho sila, hindi ho basta-basta maaring ma-demolish yung kanilang bahay at maaari ho silang magbayad ng karampatang halaga para ho kayo ay mabayaran doon sa bahagi ng lupa na tinayuan ng kanilang bahay. At kung bad faith naman ho sila, ayan ho, maaari hong ma-demolish at matanggal ho yung kanilang illegal na istruktura na ipinatayo ho doon sa inyong lupa. Ito, question naman from cellphone number ending in 2160. Ito, good morning po, attorney. Ask ko lang po, ang mga politiko po ba, especially mga senador, congressman, ay nagbabayad po ng tax? Tanong ko lang po. Ay yung pinaka-direct ho na binabayaran ho nila ay syempre yung tax ho sa kanilang mga tax ho sa kanilang mga sahod, no? Syempre ito ho mga senador, yung mga congressman ay pinapasahod ho yan ng taong bayan. Meron ho silang mga karampatang ho na sahod, no? At mga benepisyo. At ito ho ay nasa ilalim din ho ng ating salary standardization law, no? Yung kanilang mga sahod. SSL ho. At makikita nyo ho yan kung magkano yung mga sweldo ng mga congressman at mga senador ho. At syempre, binabawasan naman ho yan nung mga buwis nga ho. Syempre, may mga income taxes ho yan. Income tax na binabawasan ho. At pag bigay ho sa kanila, syempre, bawas na ho yung income tax. Kasi ho, ito ay yung income tax ho natin, isa ho itong type ng withholding tax na ibinabawas na ho doon sa sweldo ng mga tao, no? Na employed ho. At kaya pag dating ho sa inyo ay di ba bawas na ho yung tax. Ay ganun ho yung mga senador at congressman ho natin. Nagbabayad din ho sila ng mga taxes. At syempre ho dito sa ating bansa habang lumalaki ang inyong income ay lumalaki din ho yung buwis na binabayaran. At syempre ho, no, marami pa hong mga buwis na binabayaran. Depende nga ho dun sa mga transaksyon itong mga senador at congressman. Pero lahat tayo, no, at lahat ho tayo nagbabayad ng buwis, no. Kung hindi man ho tayo employed at hindi tayo nagbabayad ng mga direct taxes katulad ho ng income tax, ay nagbabayad naman ho tayo ng mga indirect taxes na tinatawag ho natin. Pag sinabi ho natin indirect taxes ay maaaring hindi sa'yo mismo sinisingil, pero ikaw ang nagbabayad. Ayun, meron ho mga komplikasyon yan. Pero ano hong halimbawa ng indirect taxes natin? Yung mga VAT ho, no? Value added tax. So lahat ho ng binibenta sa atin ng mga goods, services, and ho pagkain, mga supplies, yan ho ay may value added tax na VAT. At ngayon ho, yan ho ay nasa 12%. At tayo ho ay nagbabayad ho niyan. Kasi ho, kahit ho yung sabihin ho natin yung statutory taxpayer, kung sino dapat yung magbabayad ay yun hong nagbenta ho sa atin ng mga goods and services, yung mga suppliers, sila ho yung nagbabayad dapat sa BIR, ay sa katotohanan ho, sa realidad, ay pinapasa ho nila yan, yung 12% VAT sa ating mga consumer. Kaya ho mas mataas yung presyo na binabayaran ho natin kasi kasama na doon yung value added tax. Kaya in reality, tayo ho talaga yung nagbabayad ng mga buwis ho na yun. Kaya ho tinatawag natin indirect taxes. Yun ho yung sinasabi. Kaya kahit sabihin ho natin na walang trabaho, yung mga mamamayan ay may karapatan pa rin ho sila na magsabi, no? At mag-voice ho ng kanilang mga concerns. Kasi ho may mga indirect taxes pa rin ho na tayo ang nagbabayad. So bukod po doon sa ating mga income taxes na buwan-buwan kinakaltas sa ating mga sahod, ay meron din mga indirect taxes katulad nga ho nito ng value added tax na tayo din ang nagbabayad sa bawat bili ho natin ng mga pagkain, supplies, etc. So kaya ayan ho, hindi ho talaga tayo makakatakas sa mga buwis dito sa ating bansa. At kahit nga ho doon sa mga digital streaming platforms, 'di ba? Makailan lang ho ay pitawan na rin ho ng buwis. Katulad nga ho dito sa Netflix. Kung kayo ay manonood sa Netflix,
ay meron na rin hong buwis iyan at binabayaran nyo ho yan buwan-buwan. Ayan ho, dun sa nag-message ho sa atin, yung mga senador, congressman, nagbabayad ho yan ng mga buwis. Kinakaltasan naman ho sila ng mga buwis. At syempre, niramit naman ho yan sa BIR. Pero yun na ho yung tanong ho natin, no? Kung yung mga buwis ho ba ng taong bayan ay ultimately ay sila rin ho ba yung nakikinabang. Ay ayan ho, mabubunyag ho yan dito sa mga susunod na pagdinig ho ng Senado at Kongreso. Ano, mag-text lamang ho kayo ng mga reaction nyo dito sa ating tanong sa bayan ngayong August 30, 2025. Ano ang reaction mo sa nabunyag na korupsyon sa mga flood control projects sa gobyerno? Ayan ho, mag-text ng inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment ng sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, happy viewing ho sa lahat ho ng mga nanonood sa atin. At syempre, good morning kay Agnes Verde Prado. And good morning ho sa inyo. At syempre ho, happy viewing sa mga nanonood ho sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 naman ng For the Box. At syempre, happy viewing din sa mga nanonood sa ating live stream. Ayan ho, naka-live ho tayo sa Facebook ngayon. Hanapin nyo lamang ho yung Facebook ng Radyo Pilipinas. At syempre yung Facebook ho, Attorney Danny Galang, para ho sa inyong mga komento. At syempre maaari din ho nating batiin ho yung mga ho nandyan sa ating live stream. Ito, happy viewing to Fernando Ledor, Shane Ruado, Quirino Bartina, Shana Bonite, Ariel Manalo. Nandito na rin ho si John Paul Machada Llanera. Ito si Shai MB, si Angelina Chavez. And happy viewing ho, happy listening ho sa inyong lahat. At syempre dun ho sa mga nakakatutok din sa Radyo Pilipinas 738 ho yan sa inyong mga talahipitan. Ayan ho, talahipitan 738 738 ho dito sa kung gusto nyo ho ng lumang tunog ng AM at mas komportable ho kayo dyan ay maaari ho kayong mag-tune in ho dyan. At ang dami ho paraan para makapanood ng ating programa dito sa Free TV, sa radyo at syempre ho sa Facebook. At syempre meron din ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Dyan ho naka-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal. So kung hindi nyo ho naabutan yung ating programa tuwing Sabado na umaga, maaari nyo ho yan balikan dito sa YouTube. At nandyan din ho yung videos ho natin, yung mga interviews ho natin dito sa ating mga resource persons. At maraming salamat ho doon sa mga nanonood sa YouTube. At napakaganda ho ng bilang ho ng mga videos ho natin dyan. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilan sa mga komento ho dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, August 30, 2025. Ano ang reaksyon mo sa nabunyag na korupsyon sa mga flood control projects sa gobyerno? Ito, from cellphone number ending in 2898. Ang major problems natin ngayon, flood control and high blood control. Maraming naiinis at nagagalit dahil sa baha at traffic. May umiiyak kasi inanod ang bahay at may nagbuwis ng buhay. Ayan ho, tama ho siya kasi may problema tayo sa flood control at kaya ho doon meron na rin problema sa high blood control at ang dami hong nagagalit na dito sa isyong nitong flood control. At ayun nga, una-una ho kasi talagang direktang apektado ho tayo ng mga mamamayan dito kasi kaunting ulan lamang ay babaha na ho, no?
Hindi lamang ho ito dun sa mga iba't ibang lalawigan, pati ho dito sa Metro Manila ay talagang binabaha. Yung mga dating lugar na hindi naman binabaha, ay binabaha na rin ho. At kahit nga ho walang bagyo, kahit sabihin ho natin habagat lamang, isang oras lamang na pag-ulan, ay kita naman na talaga namang binabaha na ho yung mga iba't ibang lugar dito sa Maynila. At syempre, ang dami hong naapektuhan dyan, yung sa transportasyon natin, yung sa edukasyon natin, suspension ho ng inaabot ho ng mga estudyante ho natin dahil nga ho, syempre dito sa mga baha. At ayun nga, sinabi ho natin kanina na talaga namang meron hong pondo ang pamahalaan. Bilyon-bilyon ho ang pondo para dito sa mga flood control projects. Kaya nga lang ho, nasaan na ho yung mga flood control projects? At bakit yung mga itinayong flood control projects ay madali hong nasira? Pinakita ho yan doon sa mga iba't ibang reports ho sa television kung nanonood ho kayo. Ay ang dali hong nasira ng mga flood control projects. At ito ay milyon-milyong piso, bilyong-bilyong piso na galing ho sa kaban ng bayan. At bakit ho nasira? Ay ayun nga ho, at nalaman nga ho na meron ho talagang sistematikong korupsyon dito sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kaya ho, ang natitira doon sa mga proyekto ay kaunting halaga na lamang kumpara doon sa dapat na budget nga ho ng ating bansa para ho dyan. At syempre, kaya ako nakakagalit kasi nga ho, nakikita din natin itong mga contractor ho na ito, yung kanilang mga pamilya ay nagpo-post pa sa social media noong kanilang yaman. Ay hindi naman ho natin sinasabi na lahat ho iyan ay nakaw na yaman, ay di umano pa rin naman ho yan, Pero kung yung mga pamilya hong ito ay involved sa mga flood control projects, may katiwalian, tapos nagdi-display pa ho ng kanilang yaman sa social media, yung kanilang mga anak, nagdi-display ng kanilang mga mamahaling gamit, ng kanilang mga mamahaling damit, biyahe, ay tila ho wala na ho talagang kaihiyan itong mga tao hong ito, At yun nga ho, hindi na ho naubos, hindi ba ho natapos doon sa pangungurakot doon sa kaban ng bayan, ay ito ho ay ipagyayabang pa ho, ipapakita sa ating mga taong bayan kung saan ho nila ginamit, kung saan napunta yung ating mga buwis. Ay yun lamang ho, doon pala sa mga luho, doon sa mamahaling sasakyan, doon sa mamahaling damit. Ay ayan ho, kaya ako nakakagalit. Kaya sabi ho, tama ho yung texter ho natin, high blood din, high blood control din. Madami ho talaga ang nagagalit dito sa isyong ito. Ay sana ho, hindi lamang ho ito ngayong isyong ito ay talakayin, at tila mawala na ho after ilang weeks. Ay dapat ho ito ay talakayin, at ito ho ay isang mahalagang issue, at dapat ho ultimately may mapanagot ho dito. Ay hindi lang ho sapat yun na may media o di kaya naman ho ay na iimbitahan doon sa Senado, etc. Ay dapat ultimately may mga kaso hong maihain dito sa mga taong ito para naman ho ay sila ho ay mapanagot, makulong. Makita ho natin na talaga namang meron hong nangyayari dito sa ating batas sa Pilipinas. At syempre, kumuha naman ho tayo ng tanong ho dito sa YouTube natin. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho nakapost yung mga past episodes ng ating programa nga ho. At maaari din ho kayong mag-comment ho dyan, magtanong ho ng inyong mga katanungan para ho natin sagutin ho natin tuwing Sabado. Ayan ho. From Alvin Cruz, Attorney, pwede bang matanggal or masuspinde sa pagkakagawad pag nag-file na ako ng kaso sa korte? May mga back job yung contractor na kinuha namin. Hindi na kami binalikan. Kagawad po siya dito. Pwede po ba siya masuspinde bilang kagawad pag nag-file na ako ng kaso sa korte? Tanong ho yan ni Alvin Cruz. So, mayroon daw siyang contractor na nagkataon na kagawad din. Ngayon, ang tanong ho niya, kapag nag-file ho ba siya ng kaso dito sa korte, ay maaari ho bang masuspindi din yung kagawad sa pagkakagawad ho niya, So, depende ho yan doon sa mga magiging allegation ho doon sa kaso
dito sa kagawad ho na ito. Pero sa madaling sabi kung wala naman hong koneksyon yung kanyang pagiging contractor ho doon ho sa kanyang obligasyon doon sa kanyang trabaho bilang kagawad, ay medyo mahirap ho masuspende ho siya. Ayan ho, no? Kung wala ho namang koneksyon. Ayan ho, dapat ho kasi may koneksyon. Meron ho siyang ginawang masama. At ginamit ho niya yung posisyon niya bilang kagawad, etc. para makuha ho yung proyekto. Mga ganun ho, no? Na maaari ho siyang masuspinde at ma-filean ho ng kasong administratibo dahil ho sa kanyang nagawa. Pero kung totally wala naman hong kinalaman yung kanyang pagiging contractor, yung kung sinasabi niyang obligasyon ho niya sa inyo na hindi niya natapos sa kanyang pagiging kagawad, ay maaari ho siyang hindi masuspinde nga ho dito sa kanyang trabaho bilang isang kagawad naman. Kaya titingnan ho natin yun kung meron talagang connection nga yung kanyang trabaho, yung kanyang pagiging kagawad doon ho sa obligasyon na sinasabi ho niya na ninyo na may back job ho sa inyo na hindi na ho tinapos. Syempre maaari ho kayong maghain ho dyan ng kaso sa korte para ho for specific performance, para ho matapos yung back job na sinasabi ho ninyo. At syempre maaari din ho kayong humingi ho ng damages para ho sa inyong sinapit. At ayun ho, kung hindi naman ho niya talaga ma-fulfill yung back job, maaari din ho kayong magpagawa ho sa ibang tao, pero dapat ho ay siya ho ang magbabayad ho niyaan. Dahil ho siya ho yung hindi nag-fulfill ng obligation ho niya. Ayan ho, subject to kanyang reimbursement o pagbabayad nga ho. So yan, depende ho doon sa inyong ihahaing kaso at doon sa mga facts ho, ay maaari hong hindi ho siya masuspinde doon sa kanyang pagiging kagawad, pero dapat ho ay kayo ay makapaningil o di kaya naman ho kanyang tapusin ho yung kanyang back job ho sa inyo with damages ho in either case. Ito, magbasa pa ho tayo ng ilang mga komento nyo sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, August 30, 2025. Ano ang reaction mo sa nabunyag na korupsyon sa mga flood control projects sa gobyerno? Ito, from cellphone number ending in 3785. Ayan ho, nakakagalit talaga. Ito mga napapanood natin tungkol sa flood control projects. Sana ay makulong lahat ng kontraktor na dawit dito. Ayan ho. At ayun ho, talaga naman nakakagalit ho yan. At ayun nga ang sinasabi ho natin kanina, dapat ho talaga may makulong ho dyan. Dapat ho may magbayad ho talaga. Hindi ho sapat na talagang mamidya lamang sila o makancel ho sila sa social media at etc. Ay dapat ho dyan may makulong ho talaga. Kasi yan ho ay paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ayan ho, malversation of public funds, ay matindi-tinding kaso ho yan na dapat ho ay may nakukulong ho dyan. At yun nga ho sinasabi ho natin, sistematiko ho ito, hindi lamang ho yung mga kontraktor, hindi naman ho gagalaw yung mga kontraktor, hindi naman ho talaga makakagalaw yung mga yan kung wala din hong tulong ng mga ilang opisyal ho ng gobyerno. Kaya ako sinasabi, yung mga ibang congressman dawit din. Yun hong mga ilang opisyal ng DPWH dawit din ho. Ayan ho, kasi hindi naman ho mag-isa yung kontraktor sa paggawa ng project. At madami hong tao na involved ho dyan. At kung lahat ho ay nakikiparte, nakikikuha ho ng pera mula sa kaban ng bayan, ay lahat ho yan ay dapat na makulong. Kaya tama ho yung sinasabi ng ating Pangulong BBM, mahiya naman ho kayo. Yan ho yung sinabi ng ating Pangulong BBM, 'di ba? Na dapat ho ay mahiya naman yung mga taong ito na ang ating mga kababayan, yung mga Pilipino ho ay patuloy ho na nagdurusa dito sa baha. At yun ang iilan naman na sinasabi ho natin mga sakim at magnanakaw ay patuloy naman ho nagpapakasasa dito sa kaban ho ng bayan. Ay sana ho ay matigil na ho itong ganitong kultura at ito ho ay sistematiko. Kailangan lang ho talaga ay may masampulan ho dito para ho talaga namang mag-isip-isip
yung mga taong involved ho dito kung gagawin pa ho nila ito. At syempre, hindi lang ho tayo dapat tumutok doon sa mga flood control projects ng pamahalaan. Madami pa hong proyekto ang pamahalaan na maaari ding meron hong korupsyon. Kaya ho, maganda ho yung mga iba't ibang grupo na talaga namang nagsisiwalat ng mga ganitong katiwalian para ho malaman ho natin ng taong bayan. Kailangan ho kasi mapanagot itong mga taong ito. Kailangan ho ng accountability dito. At ayun ho, nagsisimula na ho talagang maging aktibo ho yung mga mamamayan na para igiit ho ang kanilang mga karapatan at pagbayarin itong mga taong kasabwat ho dito. At sana ho, babantayan ho natin yan sa mga susunod na araw kung ano yung mangyayari dito sa mga investigasyon dito sa flood control projects ng ating pamahalaan. At syempre, dyan na po muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkakinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.